Sa ibang balita, nagpapakita lamang na umiiral ang tunay na demokrasya sa Pilipinas at ng patuloy na pagtitiwala ng mamamayan sa Pangulo. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagpapahayag ng suporta ng mga netizen kay Pangulong Aquino. Nung kapanahunan ng diktadurya at martial law, hindi pwedeng maipahayag ang mga iba't ibang pananaw. Ngayon ay may kapangyarihan ng mga mamamayan na magpahayag sa malalaking numero. Hindi nila kinakailangan maging publisher ng dyaryo. Pwedeng mag-trending yung idea nila. Pwede itong malaman ng libo-libo, kahit milyon-milyong mga tao dahil sa umiiral na democratic space. Partikular na dito ang Noynoy pa rin hashtag na sinimulan ni Brother Eli Soriano sa gitna ng panawagan ng ilang grupo na alisin na sa pwesto si Pangulong Aquino. Kahapon ay nasa #1 sa Philippine Trends ang hashtag Noynoy pa rin at hanggang ngayon ay hindi nawawala sa top list sa mga pinag-uusapan topics sa social media. Sinabi ni Celine Lustre, a lot of corrupt politicians were vanished, less debts, economic progress, and now you want him to quit his job. Para naman kay Macoy, a president who choose peace instead of war is worthy. He has flaws, but the previous one is much worse. Sa shoutout naman ni Misael Quirante, sinabi ninyong, Noynoy Aquino, nandito pa kami para sumuporta sa iyo. Huwag po kayo mag-resign, tiwala po kami sa iyo. Umani naman na maraming retweet ang post ni Yosel Guevara na being a president of this country is a difficult job, yet Pinoy still managed to exercise fairness and do his job well. Muli naman hinikayat ni Brother Eli ang mga netizen na ipahayag ang kanilang pagnanais na manatili ang Pangulong Aquino sa kanyang mga Twitter posts.